It will have to be our people, it will have to be our officials, it will have to be the Coast. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. So therefore, where are we for? For whom are we for? I'd like to ask the Honorable Minority Leader. Because I am really, at this point, I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. One of our Coast Guard lost his finger. And then here we come in this house to question that act of having caricature. China has caricatured so many of our leaders, Madam Chair. It has hired, Madam Chair, trolls. It has hired traitors in this country, Filipinos, paid for. So therefore, Madam Chair, I would like to state here, I'd like to ask again, are you still insisting, Minority Leader, that our spokesman of the Philippine Coast Guard has violated the Code of Conduct of Public Officials? Because I would like you to read each one of what you have cited, and I will show that he has complied with all the laws of our country. In his heart and mind, it is to protect the Republic of the Philippines. For who will protect us? Will it be the Chinese? Of course not. It will have to be our people. It will have to be our officials. It will have to be the Coast Guard. They are the ones in charge of the integrity and sovereignty of our people, of our own seas. Madam Chair, the UNCLOS is very clear and decided already, Madam Speaker, by the Arbitral Tribunal Award of July 12, 2016. All the 7 points of China were all debunked by the Hague Arbitral Tribunal. The 9th line is illegal. All the developments are illegal. And yet I hear somebody from this August chamber would question our official and favor China. The Senate already passed a resolution, 15 of them, that supports supports our stand, Madam Chair. The stand of Jay Tariela, whom we should support. And that is why I cannot accept this. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hitting China because they're the ones hitting us. We have to protect ourselves in defense of our country. Article 1 of the Constitution, Madam Speaker, is on national territory that is being threatened by China. So therefore, I'd like to ask, because I would like him to now again state the code of conduct, and I'm going to debate with the Minority Leader that there is no violation at all of Tariela. It is the Chinese government with President Xi violating. Are the Philippine senators more loyal to China than they are to the Filipinos that voted for them in the first place? Why are we not allowed to stand up for ourselves when we are being bullied incessantly? I have said before that it is not wise for us to wage a war against China. But I also will not allow us to kiss their asses just because we are afraid. I don't understand the senators who are more loyal to their politics than they are to the Filipino people. Loyal to the Dutertes than they are to the people who actually made them senators. Nakalimutan niyo po ba kung paano kayo naging senador? Hindi naman ho siguro mga taga-China ang bumoto sa inyo. Kami po dapat na naghihintay na ipagtanggol nyo kami. Kasi tama naman, kaya naman namin ipagtanggol yung sarili namin. Pero sana naman po, wag harap-harapan na ginagago nyo kami. Ginagago nyo kami dahil binenta nyo na yung mga kaluluwa nyo sa China. At yung parte na yun, hindi ko talaga matanggap. Kasi oo, tama naman yung maging friend to all and enemy to none. Pero sana naman, hindi nyo ituro sa amin na gagawin na lang kaming doormat dahil mas strong sila. Dapat din tayong magpakita sa kanila na hindi nila tayo kayang basta-bastahin. At ang West Philippine Sea ay atin. Wala namang mababastos kung walang bastos. At isa pa, sino ba talaga ang nanggagago sa mga Pilipino? Oo, maraming beses na ginagago nila yung mga mangingisda. Tapos isang beses lang na ni-rescue sila, automatic, Panginoon na sila? Hindi. Kaya hindi ko talaga maintindihan at napakalaki talaga ng dismaya na nararamdaman ko ngayon sa mga senador na hindi man lang talaga nagsalita para depensahan ang mga Pilipino.
Kami, mga botante nyo. Pero yun nga naman, naiintindihan ko din yung parte na syempre dahil kailangan nyo din ang China sa mga gusto nyo. Kailangan nyo ding umalyado kasi kung hindi, babay na kung babay. Nagpapasalamat po ako mga kababayan dahil meron pa rin po tayong mga mambabatas at mga kababayan gaya ni John Magno na naninindigan or pinaglalaban po at nagre-raise ng awareness para po sa ating West Philippine Sea na pinagtatanggol po si Commodore Tariela at pinagtatanggol po ang ating West Philippine Sea, ang ating pong karapatan basically sa West Philippine Sea. Si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Rizon Tiveros, nagpapasalamat ako dahil sila nagsasalita in behalf of the Filipino people na talaga pong ipinaglalaban ng ating na ipanalo sa UNCLOS yung ruling po na ipinaglaban nila President Pinoy noon. Kung napanood niyo po yung debate ni Senator Kiko Pangilinan at ni Marcoleta, talaga naman pong magagalit kayo. Kamumuhian niyo po itong si Marcoleta. Nung hindi pa yan senador, sa pagkakaalala ko nasa Quadcom pa yata siya noon, sa pagkakaunawa ko sa statement ni Marcoleta noon, hindi po niya kinikilala ang salitang West Philippine Sea. Ang natatandaan ko, sinabi niya na hindi ito matatagpuan sa mapa, no? Pero ang dami pong mga content creator ang nag-Google Map at talagang natagpuan po natin ang West Philippine Sea. Ito nga po yung bahagi ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas, no? So, ang nakakagalit po kasi itong si Marcoleta, sila Robin Padilla, pinaparot nila at ine-emphasize nila, pinapalaganap nila ang mga pro-China narrative mismong sa Senado ng Pilipinas, mga kababayan. Nagmistula sila ang mga tagapagtanggol at abogado ng China at kinalaban ng kapwa nila Pilipino. Ang nakakagalit, mismong sa loob ng Senado ng Pilipinas nila yon ginagawa. Sila yung mga mambabatas na Pilipino at sa Pilipinas na nagtatrabaho, pero tila naging tagapagtanggol, abogado at tagapagpalaganap ng mga naratibo at propaganda ng China dito po sa bansa natin para mas marami pang ma-brainwash at marami pang mapaniwala na ang China ang nabubuli, na ang China ang kawawa, na ang China ang biktima, at ang masama at kontrabida ay ang Pilipinas. Yung po ang nakikita ko na ngayon kila Marcoleta at saka dyan kila Robin Padilla, 10 ng kanilang grupo na DDS Black or Duterte Black sa Senado. Nakakagalit dahil yung pong sarili nating ipinanalo, yung UNCLOS ruling na talagang itinakda yung atin at yung ating soberanya at ating teritoryo at pinawalang bisa ang claim ng China sa mismong ating teritoryo at soberanya, ay hindi po kinikilala nila Marcoleta, ng mga DDS, ng mga vloggers nila at ni Duterte. Yung po yung masakit na nangyari sa Pilipinas, mga kababayan, nung panahon ni Duterte. Akala ng mga tao nung panahon ng eleksyon noong 2016, magiging matapang si Duterte laban sa China sa pambubuli nito at pangaharas sa atin dahil sinabi niya nga magje-jet ski. Magje-jet ski daw siya doon sa West Philippine Sea. Natuwa pa nga yung mga mangingisda at mga Pilipino kaya humanga sa kanya, pinalakpakan siya at binoto siya. Pero nung nangyari na nanalo na siya, hindi niya ginawa at naging maka-China pa siya. Pumapabor sa China at in my opinion talagang pinaparot po niya, pinalaganap niya yung warmongering, fearmongering na layunin ng China na tipong takutin na tayo. Gamitan na tayo ng kanilang pamamaraang pang psychological na doon na tayo dadalihin na yung tipong tayo mismong gigive up na dahil tayo na paniwala na at naging kasangkapan po si Duterte in my opinion. Dahil siya na mismo yung talagang nagsasabi na kapag tayo ay gumanito or gumanyan, kapag tayo umupo sa China at hindi nila nagustuhan, gera, kawawa tayo. Pero mga kababayan, wala namang po nangyaring gera. Yan lang po yung paraan ng China, manakot ng manakot, no? Pero kung sakali pong sila ay manakit at tayo po ay sakupin at masaktan na talaga, alang namang hindi po tayo lalaban. Pero wala po sa polisiya ni President Pinoy Aquino at ni President Bongbong Marcos Jr. na tayo magdideklara ng gera. Pero yung po yung pinapalabas ng mga DDS, ng mga maka-Duterte, na kapag tayo umupo sa kagustuhan ng China, na kapag tayo ay nag-assert ng ating claim, na kinontra natin at nagreklamo tayo sa pambubulit pangaharas nila, para sa kanila, gera na agad ang kakalabasan. Yun po yung layunin ng China takutin lang tayo para tayo na mismo ang magpaubaya. At kung ako pa ang tatanungin nyo, nangyari yan sa panahon ni Duterte. Noong 2016, ang yabang pa niya, magje-jet ski daw siya. Pero, joke lang pala at tinawag pa niyang STUPID ang mga naniwala doon. Considering na mga supporter niya ang naniwala doon. Ganun po kabalahura at kasama po para sa akin sa Duterte.
Ginagawa niyang biro ang national security and interest. Ginagawa niyang biro ang mahalagang tanong galing sa isang mangingisda na ang kabuhayan ay pangingisda doon sa West Philippine Sea. Ginawa lang niyang biro yon. Pinagmukha niyang TANGA yung mama. Tapos ngayon, ito po yung hirap na hirap tayo na i-push po yung mga pro-Filipino narrative. Dahil marami na pong DDS na brainwash, marami na po silang vloggers na nagpaparot, nagpapalaganap ng mga pro-China narrative and pro-China propaganda. At sa tingin ko, kung hindi po tayo magpo-push back, kung hindi natin gagawin yung ginagawa nila congressman, yung nagsalita kanina, nakalimutan ko lang pangalan, nila Jam Magno, nila Senator Kiko Pangilinan, nila Senator Rizon Tiveros, kung hindi tayo magpo-push back at hindi tayo magsasalita para salungatin at kontrahin ang mga ginagawa ng DDS camp, ng Duterte camp, masasakop po tayo ng China sa utak natin. Mabe-brainwash tayo, mapapaniwala tayo at yun po ay isang uri ng pananakop. Kapag napaniwala tayo na dapat sila ang may karapatan dyan, na tayo'y walang magagawa, na hindi na tayo dapat pumapalag, kapag po nila tayo napaniwala ng ganun, magpapaubaya na tayo, ang susunod nilang sasakupin yung teritoryo natin. Unti-unti. Ganun po ang sistema at style ng China. Una mong kontrolin ang utak ng mga leaders ng Pilipinas, susunod yung mga tao nila, tayong mga Pilipino, at kapag sila'y bumigay na at naniwala na sa propaganda ng China, tayo na mismo ang papaubaya sa kanila, hindi na tayo papalag. Makukuha nila ng madalian ang gusto nilang kunin. Yun po ang style ng China. At yun ang hindi po nauunawaan, in my opinion, ng mga DDS. Una na tayong sinakop ng China sa utak. Kaya nga tignan nyo, yung mga DDS, tagapagtanggol na ng China. At mas sinusuportahan nila ngayon si Marcoleta kumpara kay Senator Kiko Pangilinan na nakikipagdebate kay Marcoleta para ipagtanggol ang UNCLOS decision at ang soberanya natin sa West Philippine Sea, pati ang ating teritoryo. Para sa kanila, mas magaling si Marcoleta, mas matalino si Marcoleta, mas tama si Marcoleta. Yan po ang nababasa ko sa mga comment ng mga DDS. Na brainwash na po sila, nasakop na pong utak nila, kaya eventually, kapag mas maraming Pilipino ang naging kagaya nila, gi-give up tayo pare-pareho, masasakop tayo pare-pareho. Ito si Senator Amy Marcos. Ngayon, naging DDS Senator siya. Ang tawag nga sa kanila, Chinator. Nagiging pro-China narrative na ang lumalabas sa bibig niya. At kinakalaban pa niya ang mismong kapatid niya, si PBBM, na pinagtatanggol ang West Philippine Sea. Hindi po ba mga kababayan nakakalungkot ang nangyari sa bansa natin? Kaya dapat po, it's high time for all of us na tayong mga Pilipino, sabay-sabay magsalita. Burahin natin or pawiin natin ang maling paniniwala na itinanim sa utak ng mga kababayan nating Pilipino, ng mga DDS, mga kababayan. Burahin po natin yun at muli nating ipaintindi sa kanila na hindi po mapapagkatiwalaan ng China, na tama po yung polisiya ng ating gobyerno pagdating sa West Philippine Sea, na hindi tama si Marcoleta, hindi tama si Robin Padilla. Na ang dapat po nating pinakikinggan ay yung mga senador at mga mambabatas sa Congress at yung mga content creators na nagsasalita para manindigan, para ipagtanggol ang ating West Philippine Sea at iba pa nating teritoryo. Lilinawin po natin, hindi po natin gusto ng gera. Ang gusto po natin ay i-assert natin ang ating claim at tayo ay umopose at magreklamo kapag tayo hinaharas at binubuli. Dahil kapag nasanay tayo, gi-give up po tayo, magpapaubaya po tayo at mananalo po sila sa pananakop nila. Hindi po natin gusto ng gera, wala pong ganun. Hindi po porket umu-oppose tayo at ina-assert natin ang ating claim dyan sa West Philippine Sea, ay gusto na natin ng gera. Hindi po ganun yun. Yun po yung maling itinanim sa utak ng mga Pilipino, ng mga DDS, mga kababayan. Yung mga DDS vloggers na yan, mga propagandista ng China, itinanim nila sa utak ng mga Pilipino na kapag tayo'y nag-oppose, kumontra sa China, gera na. Or gusto na natin ng gera. Hindi po totoo yun. Yung po isang malaking kasinungalingan. Wala po sa konstitusyon natin ang nag-aalaw sa bansa natin kahit sa presidente na magdeklara ng gera. Tayo po'y depensa lamang. Hindi po tayo pwedeng magdeklara ng gera. Kahit po ako, ayoko po ng gera. Pero hindi ibig sabihin ito na tayo ay magpapaubaya na lamang kapag kinakamkam ng ating teritoryo.
Hindi ibig sabihin nito na kapag tayo sinasaktan, hinaharas, ay tayo hindi magrereklamo. At hindi ibig sabihin nito ay hindi na natin i-assert ng ating mga teritoryo at mga sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Dahil lamang ayaw natin ng giyera. Hindi naman tayo mang-aaway, hindi naman sa katunayan tayo pong inaaway at tayo po yung sinasaktan. Pero kapag sumobra at dumating po yung point na tayo po ay kinailangan ng lumaban dahil sumusobra na at tayo po ay nasasaktan na, lalaban na po tayo. Pero hindi po natin gustong mangyari yun eh. Pero alangan namang tumunga nga lang tayo. Alangan namang ipaubayan natin at pabayaan natin ng ating mga teritoryo. Hindi po ba mga kababayan? Dahil kapag ginawa natin yun, nakakahiya naman po susunod na salinlahi o henerasyon ng mga Pilipino. Pinaglaban ito ng mga naunang Pilipino, ng ating mga bayani, kaya meron tayong kalayaan at teritoryo ngayon. Tapos dahil lamang sa pananakot, fearmongering, warmongering, at propaganda ng China na pinaparot at pinapalaganap ng mga DDS at mga DDS vlogger na naging parang in my opinion, naging traitor na sa mismong kapwa nila Pilipino at sa Pilipinas at naging sunod-sunuran, uto-uto at parang naging utosan na ng China dahil lamang sa kanilang mga black propaganda at mga pro-China narrative ay gi-give up tayo. Mahiya naman po tayo sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Yung mga baby ngayon, yung mga bata ngayon, kapag hindi po tayo nanindigan ngayon, sila po ay maaaring maging alipin at mawalan ng karapatan sa sarili nilang lupa at teritoryo at karagatan kung hindi po tayo maninindigan sa karapatan natin ngayon. Kaya mga kababayan, matuto na po tayo. Nakalusot si Marcoleta sa Senado, nanalo siya. Yung mga kaalyado niya, nandyan sila. Pero sana sa 2028, yung mga nagpakita na ng kulay at in my opinion, katraidoran sa sarili nilang bansa, wag na po nating iboto. Wag natin tangkilikin ang mga DDS vlogger na nagpapalaganap ng mga pro-China narrative, ng mga propaganda ng China para masakop ang utak natin. Mapaniwala tayo, ma-brainwash tayo na sila'y mabuti at ang mali ay mga Pilipino. Wag po natin silang tangkilikin. Wag po natin bigyan ng engagement ang mga yan dahil lalo lang po lalaganap ang mga kasinungalingan at mga pagpapanggap nila na ginagawa para po tayo ay linlangin at sakupin sa paraang bine-brainwash tayo at kinukondisyon tayo. Mind conditioning ang ginagawa ng mga yan. Fearmongering, warmongering. Puro sila ganun. Wala namang nangyaring war. Hindi po ba mga kababayan? Gusto lang po nila tayong takutin para tayo po'y kusa ng give up at magpaubaya. Yun po ang gusto nila. Yun po ang layunin ng China. Kaya mga kababayan, sana po magsilbing malaking aral ito, yung mga pinapakita nila Robin Padilla, nila Marcoleta, ng mga Duterte Black at mga DDS, no? Magsilbing malaking aral ito sa ating mga Pilipino na totoong nagmamahal at nagtatanggol sa Pilipinas. Sa 2028, wag na po tayong bumoto ng mga tuta at puppet at mga utusan ng China, mga kababayan. Dahil kung hindi, kawawa na naman po tayo. Pogo, corruption, bribery, katiwalian, sindikato, mga illegal na sugal, at pananakop sa West Philippine Sea at baka pati Benham Rice ay masakop na rin. Baka yun po ang kahinatnan natin sa 2028. Kailangan po natin ng isang pinuno o pangulo na magpapatuloy ng mga polisiya ni PBBM dyan sa West Philippine Sea. Yun po ang tama, yun po ang right path, mga kababayan. Sana po magkaisa tayo. Huwag nating hayaang manalo ang mga puppet ng China, mga kababayan. Salamat po sa panonood.